Magandang araw ka Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Sige, kumusta po yung mga OFW natin, mga kababayan natin na nandiyan po sa Taiwan? Sana hindi po mag-escalate ang gulo na yan, ang girian na yan sa pagitan po ng China at ng Taiwan dahil kawawa po ang ating mga OFW dyan. Sila ay malalagay sa peligro sa oras na mag-escalate ang gulo dyan sa Taiwan. Si Senator Raffy Tulfo, meron na pong tinawagan niya po ang tanggapan natin dyan sa Pilipinas para matiyak na ang kalagayan ng ating mga OFW dyan po sa Taiwan ay hindi mapapabayaan at ano yung plano. Ito importante to ka-coffee. Kasi once na nasa peligro na, once na nagsimula na, wag naman po sana, yan ang ating prayers, wag naman po sana magkaroon ng bakbakan sa pagitan ng China at ng Taiwan. Dawit yung maraming OFW, 250,000 OFWs na dyan po sa Taiwan. More than 250,000 po na mga OFW ang nandiyan. Importante po ang buhay ng ating mga OFW dyan. Alamin natin ano yung plano, ano yung ginagawa dyan sa Taiwan at paano yung exit points. May mga plano na po yan ka-coffee, at least para alam natin. Syempre yung mga nakikinig din sa atin, kung kayo may mga kamag-anak sa Taiwan, ito po yung ginagawa ng gobyerno natin. Alam ninyo ka-coffee, para alam ninyo na safe sila kahit papano at merong contingency plans sa oras na mag-escalate itong gulo na yan. Si Senator Raffy Tulfo, syempre bilang chairperson siya ng Committee on Migrant Workers dyan po sa Senado, trabaho niya rin po yan, di ba? Tiyakin ng welfare ng ating mga OFW. Bago lang ito ka-coffee, 17 hours ago itong post na to, basahin natin ha, itong balita na ito mula sa Senado, no? Patungkol dito sa event na to, tungkol sa insidente dyan po sa Taiwan na sana, kasi ang China parang nagdedemanda lang ng bayaran nyo na lang yung nasira ninyong barko namin, di ba? So sana doon na lang, magkabayaran na lang kayo, wala na naman tayong pakialam dyan kung billions of pesos or kung ano yung Chinese yuan ang halaga niyan. Importante wag tayong magkaroon ng gera kasi lugi tayo dyan ka-coffee, damay tayo dyan. Anyway, sige, let's proceed sa balita na to ng Senado. Ikinababahala po ni Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo ang kalagayan ng mga Pinoy sa Taiwan sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Taiwan at China dahil sa military drills ng Beijing. Kasi pinag-usapan din natin ito nung nakaraan, no? Kaya ayaw natin dito sa drills na yan na parang nang-iinis ba? Na kasi ang drills naman, ang military drills, showing off yan na ito kami, ganito kami kalakas. Syempre yung kumbaga yung pinapatungkulan niya, medyo ano ba, mai-intimidate o medyo maiinis din ang yabang ninyo. Anong plano ninyo? Meron pa naman bantaan China laban dito sa Taiwan, di ba? So tumitindi ang tension diyan. Pero sana wag nang escalate. Ang ginawa po ni Senator Raffy Tulfo dito, may tinawagan na siya. Kilala niyo to ka-coffee yung tinawagan niya. Si Ma'am Sheloy Garafil, ayan, dating PCO Secretary yan, Presidential Communications Office. Ngayon po siya ang chairperson chairperson and the resident representative ng MECO. Yan, mga taga-Taiwan, alam niyo yan, no? Manila Economic and Cultural Office. Kumbaga, walang ang pinaka-counterpart niya, kumbaga may embassy, di ba? Kasi sa Taiwan wala namang ganyan. No? So yan ang counterpart niya. Manila Economic and Cultural Office o MECO, dyan po sa Taiwan para alamin ang kanilang contingency plan sakaling magkaroon ng pagbira dyan sa Taiwan. Siyempre, ng isang araw, di ba, nagsalita si Browner dyan. Sabi ni Browner, ni AFP Chief Browner, na ready tayo. Once na mag-escalate dyan, ready tayo na i-evacuate, i-repatriate yung ating mga OFW. May mga bashers pa nga di ba? Binabash nila itong si Browner. Bakit daw AFP magre-repatriate sa mga OFW? Ewan ko sa inyo kung saan nyo nakuha ang argumento yan. Hindi even si Lacson sinusuportahan itong statement na to ni Browner. Dapat ready tayo. Hindi kung kailan nangyari na yung gulo na yan, yung girian na yan sa pagitan ng dalawang teritoryo na yan, sakalan tayo kikilos. Maganda may plano. In fairness, ito yung plano. Basahin natin yan para kung ikaw may kamag-anak dyan sa Taiwan, makakampante ka dahil maganda yung plano nila. Sabi ni Garapil, mayroong 80,000, dami nito 80,000 shelters sa Taiwan na maaaring matuluyan ng mga kababayan natin kapag kinakailangan. Nasa 40 million katao ang kaya nitong i-accommodate. O biruin mo may mga shelters sila. Kumbaga dito sa Pilipinas, ang counterpart natin yan, mga evacuation centers. So meron silang 80,000 shelters that can accommodate 40,000 million. Grabe, not 40,000, 40 million lang. Napasobra naman tayo dyan. These shelters can accommodate 40 million
residents or population ka coffee, regardless kung residente ka, citizen ka, or ikaw ay migrant worker dyan. O 40 million yan. Sabi ni Garapil, sobra-sobra raw yan. Ang nasabing shelter dahil tinatayang 23 million lamang ang total population ng Taiwan. May 200,000 dito ang mga Pinoy kabilang ang OFWs, professionals at mga estudyante. O biruin mo, ganyan ka-advance ang Taiwan. Sabagay, progressive kasi yung bansa na yan eh. O meron sila naka-ready na shelters. Pero syempre, wag naman sanang birahin yan if ever, no? Magkaroon ng gulo sila dyan. Wag niyong birahin yung mga shelters na yan. Ang capacity niya, 40 million. Ang population nila, 23 million lang, including na dyan yung mahigit 200,000 ng mga Pilipino. In short, hindi mawawala ng shelter yung mga kababayan natin. Kahit pa paano, magiging kampante ka sa balitang ito. Nung nabasa ko nga itong balita na to kanina, sabi ko, okay din At least kahit pa paano, may plano na agad, may contingency plans na agad sila at meron na pupuntahan once na mag-escalate ang gulo na yan. Siniguro ni Garapil na available ang shelters sa iba't ibang parte ng Taiwan at meron ding access sa online application ng mga tao kung saan makikita nila ang pinakamalapit na shelter na maaari nilang tuluyan. High-tech? Wow, ayos O baka may taga-Taiwan dyan, please share your experience. I-comment nyo naman dyan sa comment section kung totoo ba ito sinasabi ni Meko Chair Garapil na may mga pwede ka mag-apply online para matawag natin dyan. O tama, mag-apply ka online ng, paano ba pumunta dyan sa shelter na yan? Ano yung pinakamalapit sa akin? For example, andito ako sa isang lugar na yan, ano yung pinakamalapit na in case of war, dyan ako diretsang pupunta. Okay online. In fairness sa Taiwan prepared. Ready sila dyan ka-coffee Siniguro ni Garapil na available ang shelter sa iba't ibang parte ng Taiwan at meron ding access sa online application. Tinanong din ni Senator Idol si Garapil kung handa sila sa posibleng repatriation sa hanay ng mga OFW. Yan, very important yan ka-coffee. Kasi hindi mo maiwasan syempre mga kababayan natin, mas gugustuhin dito muna kayo sa Pilipinas, di ba? Kasi para mas matiyak ninyo yung inyong safety, yung inyong kaligtasan kasi kahit nasa shelter ka rin naman dyan, minsan hindi ka rin magiging kampante kasi paano kung birahin yan, yung shelters na yan, damay-damay kayo dyan, di ba? So importante din na kung kaya, dito ka sa Pilipinas, so may repatriation plan naman dyan. And even yung AFP, sinabi naman nila dyan, na ready silang na i-repatriate, ilipat yung ating mga Pilipino, mga kababayan natin na nandiyan dyan sa Taiwan, ibalik dito sa Pilipinas. Ayon kay Garapil, may identified na silang exit points kung magkakagulo man sa bansa at nakahanda na rin ang lahat ng means of transportation para maiuwi sa bansa ang mga kababayan natin. Ayos parang pala pelikula yan no? If ever pumutok yung balita, pumutok yung sigalot na yan, o sige, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Definitely, mga Pilipino dyan, yung magkakamag-anak kayo, may mga usapan na kayo. Para mga sa pelikula, yung mga napapanood natin, if ever, ganito yung sitwasyon, o saan ka pupunta, o dito sa pinakamalapit na MRT station o LRT station, o dyan, sakay ka dyan ng bus or may pick up sa'yo dyan, papunta sa ganitong port, at pagdating mo dito sa port na yan, dyan na ang barko ng Armed Forces of the Philippines, diba? At least kahit paano may plano. Hindi kung kailan nandyan ang sitwasyon, dyan kayo magpaplano. Maganda rin yung ganito yung binomonitor mo. In fairness dito sa Senado, kay Senator Raffy Tulfo, naka-monitor lagi. Ano ba yung sitwasyon natin dyan? Yan talaga yung kailangan matiyak yung kapakanan ng ating mga OFW. Kasi baliwala lang, sasabihin natin, ang mga OFW natin, hero. Paulit-ulit tayo sasabihin natin, hero. Anong ginagawa natin para tulungan sila? In these times of crisis, di ba? Anong ginagawa natin? Ito, isang paraan ito. Tinitiyak. Kahit simpleng monitoring yan, at least kahit paano, alam natin anong nangyayari dyan, at alam ng mga OFW natin kung ano ang gagawin nila once na magkagulo na. Yan yung mga nasa Taiwan, please confirm. Kung may mga ganyan na kayo naririnig dyan, alam nyo rin mga exit points, kung saan kayo pupunta dyan, at alam nyo rin yung mga shelters, kung saan kayo pupunta if ever magkagulo dyan, di ba? Kasunod nito, ay nakikipag-ugnayan din si Senator Raffy sa Department of Migrant Workers kay Secretary Hans Leo Kakdak, at sinabi nito, katunayan, nawala. At sinabi nito, katunayan ay 2 taon na raw nilang pinaghahandaan ito kasama ang AFP at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Okay at least ready. In fairness kasi gusto ko rin to si Kakdak magaling to si Kakdak Si DMW Migrant Workers, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, napaka-efficient nito mabilis nitong kumilos at alam niya talaga ang sitwasyon, alam niya ang nangyayari. Kasi career siya hindi siya politiko From the very beginning, nandiyan na siya. Iba't ibang attached agency lang yan, ka-coffee. Pero alam niya talaga i-handle itong mga
OFW. Imagine mo, 2 years na palang pinagpaplanuhan yan. Kaya ganyan ka-organize, kaya ganyan ka, kahit paano, hindi ka mag-aalala, di ba? Though meron pa rin pag-aalala, pero at least kahit paano, nababawasan dahil sa ganitong plano. Dagdag pa ni Kakdak, meron na silang contingency manual na may whole of government approach at kung may mga allies, din tayong malalapitan na handang tumulong sa oras ng kailangan. Di ba? Saan ka nakakita may manual? Ito gagawin natin. May plano, hindi doon ka lang gagawa. Dapat papurihan ng DMW dito, in fairness, sana mapansin ni Senator Raffy Tulfo dyan. Bigyan man lang ng commendation itong ginagawa ng Department of Migrant Workers para sa ating mga kababayan. Diba? Isama mo na yung MECO, of course, whole of a nation approach yan, kasama yung DFA dyan, at iba pa pong mga attached agencies, Armed Forces of the Philippines, definitely Philippine Coast Guard at ang iba pa, kasama sila dyan. Patuloy din na nakikipag-ugnayan at tanggapan ni Senator Raffy sa AFP para sa kanilang paghahanda sa mga maaaring mangyari. Now, moving forward, ano yung dapat natin gawin? Kasi ito, nagiging reactive tayo dito sa sitwasyon na yan eh. Di ba? Reaction to eh. Once na mag-escalate ang gulo dyan, ito yung mangyayari. Though, in a way, meron na tayong plano, pero reaction ito. Paano naman kung sa atin mangyayari yan? Ito yung plano. Moving forward, dito na papasok ang Senado. Bakit importante ang Senado dito? Bakit importante dito ang tanggapan ni Senator Raffy Tulfo? Ano yung papel niya? Anong magagawa niya dito sa sitwasyon na yan? Siyempre, sasabihin ninyo, ayan, may epal na naman ang senador. Anong papel niya dyan? Dito papasok yung pagbabudget. Paglalaan ng pondo. Saan ba dumadaan ang budget? Sa Senado, sa Kongreso, bago pirma ng presidente yan, di ba dadaan niya sa House of Representatives, sa Senado, and then magkakaroon ng BICAM report bago pumunta yan sa presidente para pirmahan. Budget ang usapin dyan. Dahil sa pangyayaring ito, naniniwala si Senator Raffy na dapat nating palakasin ang ating depensa sa pamamagitan ng paggastos ng 5% ng ating GDP patungo sa military modernization. Yun. Pasok sa budget. Dapat handa rin tayo. What if sa atin mangyari yan, di ba? Hindi man puro aswang ipanlalaban natin, puro mangkukulam ipanglalaban natin sa invaders, di ba? Dapat military natin medyo matibay-tibay din. At dyan papasok ang budgeting, paglalaan ng pondo. Sa Singapore halimbawa, na malayong mas maliit ang land area kumpara sa Pilipinas, naglalaan sila ng ilang %. Sa Singapore, ang inilalaan nila ay 6%. Hanggang 6% ang kanilang GDP para sa kanilang military spending. O sa atin, kung magiging policy na to, 5%, not bad ito. Kaya sana ay huwag magpadalos-dalos ang China sa nangyayari ngayon sa pagitan nila at ng Taiwan at huwag din sanang madamay ang Pilipinas sa anumang kanilang pinaplano. Sana, ka-coffee, wag na mag-escalate yung gulo na yan. Magkabayaran na lang kayo dyan. Kung magkano ba yung bayaran dyan, dun, mag-settle na kayo dyan para wag na tayong madamay dyan. Diba? Yan ang ating prayers, yan ang ating hiling para sa kapakanan ng ating mga OFW at ng Pilipinas din. Definitely apektado tayo dyan once na magkagulo ang Taiwan at ang China. Malapit lang sa atin yan eh. Diba? O siya, sige ka-coffee, anong komento nyo, opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. Kung di pa po kayo naka-like and follow, mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you in my next video. Bye-bye.